magdidiretso ako dito. Hindi naman po ako, hindi naman po ako nagbibiro ng sabihin ko yun. Kasi kahit sa mga vlog ko, kung may nakakapanood man po kayo sa akin, lagi ko namang sinasabi na sa maraming issues magkakasama tayo. Hindi naman po sa inyo lingid na ako po'y ang sinuportahan ko ng eleksyon, si Leni Robredo. Unang-una po kasi taga Naga City ako. Siya nga po pala, si Takiro pala galing pang Iloilo. Ako po, hindi po ako, ngayon, lumuwas lang po talaga ako para sumama sa West Philippine Sea Voyage. Kaya gusto rin ko rin sanang sumama noon doon sa Senate. Kaya lang wala po ako. Pero mayroon po akong mga members ng Bunyog dito sa Metro Manila. Sa susunod, pinakilala ko na po kay Rocky, yung aming leaders dito, makakasama na po ninyo sila kapag may pagkilos ulit tayo. Kahit wala po ako. Ano po? Ngayon, siguro nagtatanong kayo, bakit sumasama ako dito kahit Leni Robredo ako nung nakaraang eleksyon? Ako po ang totoo, kaya ako Leni, kasi may ilang mga issues talaga na gusto kong mangyari. Una, gusto ko talagang mapanagot si Duterte sa mga krimen niya nung panahon niya. Human rights lawyer po ako eh. Nagtuturo po ako ng human rights law, constitutional law sa Ateneo de Naga University College of Law. Kaya ako po, at si Harry Roque, human rights lawyer yan. Kaya lang nakakahiya na yan sa amin ng mga human rights lawyers. Dahil po talagang malapit sa akin ang human rights, kaya ako, sabi ko, kapag si Marcos ang nanalo, hindi yan mananagot si Duterte. Kaya si Leni lang sabi ko ang pipwede. Ang isa pang issue sa akin, West Philippine Sea. Sabi ko, si Marcos hindi yan magtitindig sa kasi si Duterte ang kakampi niya, itutuloy niya lang kung anong gagawin ni Duterte. Sabi ko, si Leni lang ang pwedeng mag-stand against China. So yun yung mga dahilan, bakit Leni ako at ayaw ko kay PBBM. Pero, nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Ang stand ni PBBM ngayon, malinaw na malinaw, pinaglalaban ang ating soberanya laban sa China. Pagdating sa pagpapanagot ng mga krimen nila Duterte, napanood naman natin ngayong linggong ito, pagbaba namin galing sa West Philippine Sea, nabasa, 2 araw akong walang balita. Ang nabasa ko, nag-browse ako ng mga balita, mag-iimbestiga na ang Kamara ng mga krimeng nangyari noong panahon ni Duterte. At noong nakaraang linggo, ang Department of Justice ay hininga na ng Malacanang ng briefer, DOJ briefer. Ibig sabihin, open na ang Malacanang. Open na sila sa kung anumang options. Gusto lang nilang ma-brief ng lahat ng options, legal option. So magandang development ito. At dahil kayo mismo na mga solid Marcos supporters, kayo na ang humihingi na papasukin ang ICC, mag-cooperate ang ICC, at susuportahan din namin yan, susuportahan yan ng mamamayan. Sa tingin ko, sa tamang panahon, magbabago ang stand ni PBBM. Lalo na pag lumabas ang resulta ng investigasyon ng Kamara, pag lumabas ang investigasyon ng Kamara at talagang doon makikita kung ano talaga ang karumal-dumal na krimen ng nakaraang administrasyon sa extrajudicial killings, sa tingin ko si PBBM bukas yan na i-entertain ang posibilidad na mag-cooperate sa ICC. Lalo pa, may binuo nung nakaraang linggo na super human rights body. Sabi ko, human rights ang isa sa mga programa ng administrasyong ito. Human rights lawyer ako. Kaya sabi ko, suportahan ko to. So, sa dalawang issues na yan, na malapit sa akin kaya ko sinuportahan si Leni, hindi ko inaasahan na gagawin niya ni Marcos, nagbago ng direksyon si Marcos, kaya ako sinusuportahan ang gobyernong ito. At mayroon pang bonus. Mayroon pang bonus. Hindi ko inaasahan na papanagutin si Kibuloy. Hindi ko inaasahan na i-revoke ang franchise ng SMNI. Sa totoo lang, medyo mahirap gawin yan. Baka nga si Leni, medyo mahihirapan gawin yan. Kailangan ng political will yan. Pero nagawa ng administrasyong ito.
Bagamat mayroon din mga issues na hindi ko masuportahan tulad ng Chacha. Pero isang tabi natin yan. Dito tayo sa nagkakaiso tayo. China, ICC, at magpaparesign kay Sara. Magkakasama tayo dyan. At hindi po ako namumulitika. Napapanood nyo naman siguro ako sa mga vlog ko. Very open po ako dyan sa bagay na yan. Kahit sinasabihan ako ng ilang kakampings na panatiko na Marcos loyalist na daw ako, sabi ko, hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo ako naiintindihan. Hindi naman ako Marcos loyalist. Naninindig, tinusuportahan ko lang yung tamang stand ng gobyernong ito dahil tama. Kung saan yung tama at totoo, doon si Atty. Enzo Recto. Ngayon po, bakit ako kontra kay Sara at bakit sumama dito? Kasi lahat ng pinaninindigan ko, lahat ng ginawa ni Duterte, at lahat ng binaliktad ngayon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara uli pag siya ang naging presidente. Pagdating sa issue ng drug war, yung madugong pagpatay, yung tukhang, gagawin din uli ni Sara yan eh. At ang mga aktivista na kritiko, kapag lumaban sa kanya, nag-criticize sa kanya, ipapapatay ni Sara yan. Nakikita nyo, DepEd Secretary pa lang, ang bukang bibig, terorismo, komunista. Saan ka nakakita ang DepEd Secretary ka? Yan yung bukang bibig mo. Ibig sabihin, yung human rights ay isang magiging malaking issue uli pag naupo si Sara. Pangalawa, yung issue sa China. No comment nga siya. At gagawin ng China ang lahat para manalo si Sara sa 2028 kung tatakbo man yan. So ibig kong sabihin, yung issue ng human rights, yung issue ng madugong drug war, extrajudicial killings, issue ng China, ibabalik lahat ni Sara yan kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Ano man na nabago ngayon sa panahon ni PBBM, ibabalik yan ni Sara kung ano yung ginawa ng kanyang. Mas malala pa. Mas malala pa. Kaya sa akin, ako tinitingnan ko ang long term. Hindi siya dapat maupong presidente sa 2020. At kung nagbabalak sila na patalsikin si PBBM at constitutional successor si Sara, siyang iluluklok, hindi po natin dapat payagan yan. At hindi rin natin dapat payagan na manalo yan sa 2028. Dahil lahat ng pagbabagong nakita natin ngayon ay ibabalik yan ni Sara sa kanyang ama. Kaya mukhang magiging matagalan ang ating pagsasama. Magiging matagalan. So yan po ang mga dahilan. Ang dahilan bakit ako ay sumusuporta sa mga stand ng gobyerno ni Marcos sa ngayon, at bakit ako naninindigan laban kay Sara, hindi lang yung pagpaparesign niya sa DepEd, yung mga binabalak nilang patalsikin si PBBM at iluklok si Sara, hindi, wag nating payagan yan. At yung kung tatakbo man yan sa 2028, ang ikakampanya ko, kahit na sino, wag lang si Sara. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Maraming salamat, Atty. Enzo Recto. Wow! Maraming salamat sa iyong pamamahagi ng iyong kaalaman sa batas at sincero pong karanasan. Ang totoo po niyan, mga kaibigan, para sa kaalaman po ninyo, ang trabaho ko po ay host tsaka voice over. Dadagdagan ko lang sinabi ni Atty. Nung nakaraang presidential election, ang totoo po niyan, ako yung nagboses sa mga campaign natin ni Orbe dito, sa SOCMED, yung mga tapos yung final naman na meeting di Avance, kay Lenny naman po ako. Doon sa Makati, napakarami. Ako sa umaga, yung pagkatapos sa gabi. Pero, nung nanalo si PBM, at binigyan po natin siya ng pagkakataon, makapaglingkod, at maipakita yung sinabi niyang pagkakaisa. Sinsero po siya. At napakabait na tao po yan. Kaya di ako magtataka yung sinabi po ni Atty. Enzo. At malamang dito, hindi naman lahat dito loyalista. Marami yung mga iba-ibang rito faction eh. Pero nagkakaisa po tayo sa isang bagay. Ang ating presidente ngayon is very sincere. Sincere po siyang maiangat ang antas ng buhay po natin. Maipagtanggol ang lahat ng karapatan natin. Ang Pilipinas iangat sa buong mundo. Tama ho ba? Yan, okay, very good. Maraming salamat, Atty. Enzo. At sa susunod na sino bang next nating panauhin dito? Marami tayong mga Francis.
Ayan, tawagin naman po natin si Francis. Okay. Isa-isahin natin ating mga ating mga matitipudong vlogger. Magandang gabi. Teka, ilapag ko muna para maganda-ganda banat ha. Sir Chris Ulo, magandang gabi po sa inyo. Wala nang intro! BP Inday Sara, mag-resign ka na dyan sa DepEd! 19,000 ghost beneficiaries po mga kababayan ang natuklasan na pinaglalabasan ng pera ng DepEd pero walang mga ganong estudyante. Isipin nyo na lang mga kababayan, sino-sino yung mga may anak rito na nag-aaral sa pampublikong eskwelahan. Halos gabi na nakakauwi. Bakit? Pinagkakasya ang schedule dahil kulang sa mga kwarto. Minsan may mga estudyante kung saan-saan nag-aaral. Doon sa loob ng eskwelahan, mga kumpleto lang ng schedule ang mga subject. Tapos may ganong kalaking pera, milyon, 19,000 beneficiaries na estudyante na wala naman. Ginagastusan yung 19,000 estudyante, mga multo, wala namang ganong record, nagnunuwal sila ng pera galing sa DepEd. Kung may mga anak kayo na nag-aaral sa pampubliko at makakarinig kayo ng ganon, na ilang milyon ang nailuwal, pero mismo doon sa mga eskwelahan na pinapasukan ng mga anak ninyo, ang daming mga pangangailangan. Minsan pa, yung mga pasok nila nasususpinde dahil minsan yung mga kwarto, walang electric fan, sira. Oh, bakit ko nasabi? Mismong pamangking ko, ganun ulang daw yung electric pa nila, mainit. Pero sa Manila Hilton, nagsayin. Eto pa, isa pa sa dahilan mga kababayan na ito si BP Inday Sara,